Ang ating pong paksa ay brokenness and having a servant heart. Malinaw po ba ang boses ko? Narinig po ba ako? Okay lang po, Ninang. Ayan po. Salamat. Yan. Yan po ang ating pong title, Brokenness and Having a Servant Heart. Doon po sa James 4:10, sabi po dito, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Sa magandang balita, Biblia po, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas na kayo. Ganon din po sa 1 Corinthians 1:27-29, sa magandang balita, Biblia po, subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong at pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan, kahit walang sino mang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. So, ang ating pong pag-aaralan ay brokenness and having a servant heart. Yan. So, God cannot use something, sabi po dito sa ating pong discipleship. So, hindi daw po magiging kagamit-gamit sa Diyos ang isang tao na may maipagmamalaki. Pag sinabi pong something, ito po ay yung mga tao maraming maipagmamalaki at pinangahawakan po sa buhay. So, ang mga taong ginagamit po ng Diyos ay yung pangang mga taong walang ipinagmamalaki at maipagmamalaki po sa buhay na ito. Mga taong itinuturing na hamak sa sukatan po ng mundo. Kagaya po ni David. So, sa dinami-dami po ng pinagpilian po ni Samuel, o inutusan po ng Diyos si Samuel na pumunta po sa tahanan ni Jesse. At andoon po na napakarami pong mga anak po ni Jesse ang pinagpilian. Talagang matitipuno, malalakas, at talagang pag pinag-usapan po ang physical ay talagang physically fit. Pero ang sino po ang pinili? Yung pinakabata po at yung pong wala pong karanasan sa personal na, wala pong karanasan sa pakikipagdigma ng personal po sa kapwa-tao. Po, ibig kong sabihin ay hindi pa nakakaranas ng pakikipagsukatan ng lakas sa kanyang kapwa-tao. So, ang karanasan lamang po ni David ay doon po sa pagtatanggol sa kanyang mga tupa, doon sa mga wolf na handa pong silain ang kanya pong mga alhada. So, God cannot use something. Mas pinipili pa nga po ng Diyos yung mga itinuturing pong sa sanlibutan na may hina, ano po, o yung pong sa sanlibutan ay tila baga hindi po tila baga kapos sa standard po ng sanlibutan. Yan. So kagaya po ni David, siya po ay pinakabata sa pamilya at isang karaniwang pastor. At yung kanya pong pamilya kinabibilangan ay hindi naman po talaga sikat, hindi po kilala, no po. Yan. Si Pedro din po. So si Pedro po ay isang karaniwang mangingisda. So wala po siyang formal na edukasyon po, walang mataas na pinag-aralan. Si Pablo naman po, si Pablo po ay tapos po ng theology sa pinakamahusay na professor noong kanilang kapanahunan na si Gamaliel. At bukod pa po roon, si Pablo po ay talagang galing sa rabbis, pamilya po ng mga guro ng kautusan. So pag ang pinag-usapan po ay kautusan at mga batas ni Moises, talagang masasabi po natin na si Pablo po ay faith-follower. Pero gayon din po, si Pablo po ay isang statesman. Ibig pong sabihin ay talagang mataas yung kanyang kalalagayan po sa lipunan na kanyang ginagalawan. Napaka-influensya po ni Pablo. Pero nung siya po ay na-encounter niya ang Panginoong Jesus, nung siya po ay maging tagasunod ng ating Panginoon, naging alagad ng Panginoon, at siya po ay nagkaroon na po ng ministry. Pakaingay eh. Saan po siya ipinadala ng Panginoon? Hindi po sa mga elite Jews. Hindi po sa mga edukadong Hudyo.
no po, na kung saan pwede sana na magamit niya ang kanyang pinag-aralan. Kung doon po siya pinadala ng Diyos, ay talaga naman pong aba ay napakagaling po ni Pablo. Pero saan po siya sinend ng Diyos? Sa mga hentil na hindi po nakapag-aral ng kautusan, sa mga uneducated na mga Gentiles. Kaya naman po pagharap po ni Pablo doon po sa mga Gentiles ay talagang nangangapa po siya. So kailangan talaga niyang magdepende sa kapangyarihan ng Holy Spirit. So hindi niya po magamit doon yung kanyang mga strong points. At sabi nga po niya ay pagharap po niya sa mga Gentiles, ang sabi niya po ay ako'y nanginginig na lumalapit sa inyo habang ako ay nangangaral. Hindi ko kayo dinamitan ng malalalim na karunungan. Sa halip, ako ay nangaral sa inyo ng buong kapakumbabaan, ng buong panginginig upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yan. So, sunod po, yan, brokenness. Yan. So, ang sunod po natin ay brokenness. Brokenness is being nothing. It is beyond humility. Yung makita mo ang sarili mo na sa harapan ng Diyos na abang-aba ka, na ikaw ay bunga lamang ng habag ng Diyos. Nakakapaglingkod ka sa Kanya dahil ikaw ay pinahabagan. So pag sinabi pong brokenness, mas higit pa po ito sa humility. So yung humility po ay nagpapakumbaba ka. Pero pag sinabing brokenness, ibig sabihin ay alam mo na ikaw ay mula sa alabok. Alam mo na ikaw ay walang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. So higit pa sa kapakumbabaan. Yung tingin mo sa sarili mo ay abang-aba ka. Yung tingin mo sa sarili mo ay talagang bakit kaya ako ay pinahintulutan ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya. So wala kang makitang kadahilanan, wala kang makita na katangian mo. Bakit ka pinili ng Diyos? So pag sinabi pong brokenness, it is more than humility. Hindi ka lang nagpapakumbaba, kundi talagang nakikita mo na wala ka naman talagang maipagmamalaki sa harapan ng Diyos. Yung para bagang sinasabi mo na, Lord, gusto ko makita ang sarili ko sa harapan mo na kagaya ng isang ipis. Na Lord, kung gaano kakalaki at kung gaano, O Diyos, ako naman, Panginoon, ay kagaya lamang ng ipis o kagaya lamang, Panginoon, ng isang uod sa iyong harapan. So ang brokenness po ay mas malalim po, higit pa po sa humility. Yan. So kailangan natin mamatay sa ating dating pagkatao. At dapat makatandaan natin na kung nais nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan nating ituring na kalubihan ang mga pwede nating maipagmalaki sa buhay na ito. So hindi lang po yung mga kahinaan natin o yung mga weaknesses natin ang nais ayusin ng Diyos, kundi yung mga strong points, yung mga assets na karaniwan natin pinangahawakan. Dahilan na tayo ay hindi nagiging dependent sa Diyos, sa halip ay sa sariling lakas nagtitiwala. So kumbaga man tayo ay, sabihin natin tayo ay teacher, siyempre pag ikaw ay teacher, talagang naandoon na napag-aralan mo na yung mga parallelism sa pagtuturo, yan, yung mga techniques, kung paano ka gagawa ng lesson plan mo, pero maging iyon ay inaayos ng Diyos pagdating natin sa paglilingkod sa Kanya. Bakit? Para tayo ay maging dependent sa Holy Spirit. No po, sapagkat alam po natin na hindi po kailangan ng ating kapwa-tao yung mga ituturo natin. Ang kailangan po ng ating kapwa ay yung manggagaling po sa Holy Spirit. Kaya po ang Diyos po ay inaayos po maging yung ating po mga strength, yung mga strong points po natin, yung mga pwede natin panggawakan, pwede natin maipagmalaki na kayang-kaya ko magsalita sa kasi ako ay talagang nag-aral ng public speaking, pero kaiba po pagdating po natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat ang nais po ng Diyos ay maging dependent tayo.
maging palaasa tayo sa ituturo po ng Holy Spirit, sapagkat ang tunay na makakapagpalakas po sa ating kapwa, ang tunay na magbibigay po ng tama pong katalinuhan sa bawat sa atin ay yung manggagaling po sa Holy Spirit. So next po ay simplicity of spirit. A simplicity born of God in terms of heart, trust, and single-mindedness. So buo ang tiwala mo sa Diyos. Pag sinabing simplicity of spirit, buo ang tiwala mo sa Diyos at hindi ka nagdadalawang isip, di nag-aalinlangan sa Diyos. Pag sinabi pong single-mindedness, a simplicity of spirit, meron kang single-mindedness, ibig sabihin ay hindi ka urong-sulong. Hindi ka nag-aalinlangan, hindi ka nagdududa. Yung pong gaya po ng awit po sa, yung pong inaawit po natin lagi. Kung alam pong awit po ito nitipid. A heart that's, opo, ayun po, yung sa awit 52 or 51, kung di pa ako nagkakamali. Create in me a clean heart, O God. At tapos po ay naandoon po yung sabing gano'n niya na a heart that's undivided, the one you rule and reign. So pag sinabi pong a heart that's undivided, ito po yung tinatawag na single-mindedness. Ibig pong sabihin ay andoon po yung talagang buo ang desisyon mo na gawin kung ano ang pinag-uutos po ng Diyos. Buo ang desisyon mo, buo ang puso mo na mamuhay sa prinsipyo po ng Diyos. Yan. So kung ano po yung prinsipyo ng ating Diyos, yun din po ang ating prinsipyo. Amen. So sa Diyos po, ang prinsipyo po ng Diyos, ang itim ay itim, wala pong gray. Ibig sabihin ay wala pong neutral. Ano po? So sa Diyos, kung ikaw ay puti, puti ka. At kung itim ay itim ka. Gaya po ng sinasabi po ng Panginoong Hesus doon po sa Revelation, ang sabi niya ay, nais ko sana na ikaw ay maging malamig o mainit. Pero dahil ikaw ay maligamgam, isusuka kita. So sa Panginoon po ay wala pong sa gitna o neutral. Wala pong maligamgam. So sa Diyos po, kapag itim ay itim at ang puti ay puti. Ang mali ay mali at ang tama ay tama. Ibig kong sabihin, mga minamahal, sa Diyos walang maliit na kasalanan. Ang kasalanan, maliit man o malaki, ay nananatili pong kasalanan. So ito po yung prinsipyo ng Diyos. Ang mali po ay hindi pwedeng itama ng isa pang pagkakamali. Ang tama ay tama at hindi maaaring baluktutin. Simplicity of spirit, ibig sabihin ay tatayuan mo talaga ang prinsipyo ng Diyos. Buo ang desisyon mo na tayuan ang prinsipyo ng Diyos. Gawin ang pinag-uutos ng Diyos anuman ang maging resulta nito sa iyo. Amen. Kasunod po, spirit without measure. So makikita po natin ang sekreto ng kapangyarihan ng Diyos sa ministeryo po ng Panginoong Hesus nang siya po ay naandito pa sa kanyang earthly ministry. So sa ating po mga minamahal, nais pong magkaloob ng Diyos. Gustong-gusto pong ipagkaloob ng Diyos Ama sa atin yung spirit without measure. Ibig ko sabihin, gusto ng Diyos na ibuhos yung pong kapangyarihan ng banal na espiritu po sa ating buhay. Gusto po ng Diyos na talagang ma-empower tayo ng gusto ng banal na espiritu. Ano po? Para talaga pong magawa natin yung kalooban niya, yung kalooban ng Diyos sa ating paglilingkod sa kanyang ministeryo. Pero ang pagiging limitado po ng ating puso ang dahilan kung bakit di natin matanggap ang walang sungkat na pagbuhos ng Espiritu sa ating buhay. So ibig pong sabihin, kaya po maaaring kaya hindi po tayo nakakatanggap ng pagbuhos ng banal na Espiritu, yung pong tinatawag na Spirit without measure sa ating buhay, maaari pong marami pong umuokupa o marami pong laman ang ating puso, marami pong nakaupo sa trono ng ating puso, okupado po ang ating puso. At pansinin niyo po mga minamahal, ang isang baso na puno na, kahit po yan ay
ay isahod natin sa gripo, so hindi matatapon lang po yung ilalagay na tubig, masasayang. So ganun din po mga minamahal sa ating buhay, kapag po ang ating puso ay maraming laman. Ito ay okupado ng iba't ibang mga bagay. Hindi po tayo kayang punuin ng banal na espiritu, no po, sapagkat may laman pong iba ang ating puso. So, nais po ng Diyos na ibuhos sa atin yung tinatawag po na spirit without measure. Pero kinakailangan po ay maging empty ang ating puso para ang Diyos po ang umokupado o pumuno. Ang Holy Spirit po ang makapuno sa ating pong mga buhay. Ito po. So, ang Panginoong Hesus po, kilala niya ang kanyang sarili. Kahit po siya noong siya po ay magpunta dito sa lupa at nagkatawang tao, kilala niya kung sino siya. Alam niya kung saan siya nanggaling. Alam niya na siya ay Diyos na maluwalhati mula pa po doon sa kawalang hanggan. So Jesus Christ was from eternity to eternity. So alam po ng Panginoong Hesus kung sino siya. Siya po yung Diyos na magpasawalang hanggan. So siya po ay tao, pero Jesus is a man but not just a mere man. So hindi po siya pangkaraniwang tao lang. Siya po ay Diyos na nasa katawang tao. He was God in human form. He has the name above all names. Wala na pong makakapantay sa pangalan niya. So totoo po yung kanta, napakasarap pong awitin. Yung kanta po na patungkol po sa Panginoon. Ito po, Jesus, what a wonderful name. What a glorious name, awesome and powerful name. Bakit po? There is healing in the name of Jesus. There is deliverance in the name of Jesus. There is miracles in the name of Jesus. There is peace in the name of Jesus. Ano pa po? There is provision in the name of Jesus. So lahat po ay nasa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, He has the name above all names. So may himala po sa pangalan ng Panginoon. May kagalingan sa pangalan ng Panginoon. May kapayapaan sa pangalan ng Panginoon. May kagalakan sa pangalan ng Panginoon. So ang Panginoong Hesus po, He has the name above all names. He is the powerful and mighty God. Nabubuhay siya. Nabubuhay niya kahit ang namatay na. Sa isang hipo lang niya, gumagaling ang mga may sakit. Nanginginig ang mga demonyo kapag si Jesus ay nagsalita. Pero sa kabila ng kanyang kadakilaan, sa kabila po ng talagang kamangha-mangha pong kapangyarihan ng ating Panginoon, sa kabila po na talagang andoon na siya po ay tunay ng Diyos, sinasamba po ng lahat ng mga anghel, at dito man po sa lupa, siya ay ating sinasamba. Nung kapanahunan po niya, sa kabila ng kadakilaan niya, siya po ay namuhay na may brokenness. No po? Hindi po itinataas ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili. No po? Bagkus, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos nang siya ay nagkatawang tao upang gawin ang kalooban ng Diyos Ama. So ano po ang laging sinasabi ng Panginoong Hesus? Ipinapakilala niya po sa atin ang Diyos Amang nasa langit. At bagaman po, pwede niyang panghawakan ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos sapagkat siya po ay Diyos. So po, sabi po sa John 1:1, from the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So siya din po yung tinatawag na the Alpha and Omega, the eternally existing one. Pero sa kabila po ng lahat ng iyon, hindi niya po pinagpilitan ang pagiging kapantay niya sa Diyos. Nang siya po ay magkatawang tao para po siya ay mamatay, akuin ang ating mga kasalanan, hinubad niya po ang kanyang pagka-Diyos. At siya po ay namuhay ng parang namuhay na kagaya po natin. So po, naranasan niya po ang kung ano ang hirap ng maging isang tao. Yan. So, ang Panginoong Hesus po ay namuhay po na may brokenness. Isinuko niya po yung mga dapat niyang panghawakan. Umalis po siya sa kanyang comfort zone at namuhay po siya na may kapakumbabaan hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At kahit nang siya po ay dalahin doon po sa krus ng Kalbaryo,
po, wala pong anuman na narinig po sa kanya na pagtutol at hindi po siya nagbanta kahit po doon sa mga sundalo. Wala po tayong maririnig na kapag ako ay nabuhay na mag-uli, babalikan ko kayo. So wala pong ganun. Sa halip, nung siya po ay nasa huling bahagi na po, oras na ng kanyang buhay, ang lagi niya pong sinasabi, Ama, kahabagan mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Brokenness, ibig pong sabihin, spirit without measure, punong-puno po ng kapangyarihan po ng banal na espiritu yung kanyang puso. Siya po ay mapagpakumbaba po. Ano po? So kailangan po natin tularan ang ating Panginoong Jesus. He emptied himself, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Jesus Christ emptied himself to become nothing. Kaya naman wala ni gatundok na kadiliman po sa ating Panginoon. So tayo din po mga minamahal, kailangan natin isuko sa Diyos at ituring na kalubihan ang mga itinuturing natin ngayon na pwede natin maipagmalaki. Yung mga strong points natin para lubusang maibuhos sa atin ng Diyos ang kanyang espiritu. So ointment poured out. Ointment poured forth. Sabi po dito, we need to be broken. Only then can God put healing into our lives. When Mary anointed the feet of Jesus, doon po yun sa John 12, verses 1 to 8, the jar had to be broken. The ointment could flow out. In a similar way, we need to be broken before the ointment of the Holy Spirit can flow out from us. Unless we became nothing, God will never make us anything. So we need to be broken. Kailangan po natin na talagang kailangan po nating mabasag, madurog yung ating pong mga bagay na ipinagmamalaki sa ating buhay upang tayo po ay muling mamold ng ating Panginoong Jesus, upang tayo po ay muli pong mahubog ng Diyos ayon po sa kanyang kalooban. So kagaya po ni Mary, paano po naging masamyong handog ang kanya pong pagsamba noong basagin po yung alabaster jar. So habang hindi po binabasag yung alabaster jar, hindi po lumalabas yung masamyong handog ng pagsamba po ni Mary. So ganun din po tayo mga minamahal. Hanggat hindi po nababasag yung mga dapat pong alisin sa buhay natin, hindi po maibubuhos ng Diyos ang Holy Spirit po sa ating pong buhay. So unless we became nothing, God will never make us anything. So hindi po pwedeng gawin ng Diyos na hindi po tayo pwedeng itaas ng Diyos kung tayo po ay hindi po tayo pwedeng pagpalain ng Diyos no po ng sobra-sobra pagdating po sa paglilingkod sa Diyos. Hindi po tayo pwedeng punuin ng mga giftings kapag po tayo ay hindi po broken sa harapan ng ating Panginoon. So, kagaya po ni Mary, bago po naging masamyong handog ang kanyang pagsamba, kinakailangan niyang basagin yung kanyang alabaster jar. At yung buhok na tanging crown of glory niya bilang isang babae, ipinampunas niya ng paa sa ating Panginoong Jesus. So yung pong parang sinasabi po ni Mary sa harapan ng Panginoong Jesus, Lord, Lord, wala na po ako, O Diyos, na may pagmamalaking anuman sa aking buhay. Kung wala ka sa buhay ko, ako po, Panginoon, ay walang kahulugan. So ointment poured forth, we need to be broken. Kapag po tayo ay nagpabasag sa ating Panginoon, ibig pong sabihin, Lord, alisin mo po, O Diyos, yung mga bagay na hindi mo kinalulugdan sa buhay ko. Tapyasin mo, Lord, durugin mo, Panginoon, yung mga bagay na hindi mo kinalulugdan sa buhay ko at hulmahin mo po ako ayon po, O Diyos, sa nais mo sa aking buhay. Para pong yung lagi pong kinukwento ng mga mangangaral po na isang masarap na nilupak po
bago po yan naging isang masarap na nilupak, marami po yung sakit na pinagdaanan. Sobra pong pagkadurog ang dinaanan niya. Una po, para po magkaroon ng masarap na nilupak, ang isang balinghoy po o isa pong kasaba, kinakailangan po na bunutin ang kanyang ugat at pagkabunot po ay tatapyasin sa kanyang puno. So ano pa po? Tatapyasin din ang kanyang balat at pagkatapyas ng kanyang balat, ilalaga. Pagkalaga, didikdikin ng didikdikin hanggang sa mapino. At pag siya ay mapinong-mapino na, saka siya lalahukan ng kanyang mga sangkap upang maging masarap sa panlasa ng mga kakain. Ganun din po tayo mga minamahal, we need to be broken. Kailangan pong ipadurog natin sa Diyos yung mga bagay po na nagiging dahilan po para tayo po ay makapagmalaki, para tayo po ay hindi magtiwalang lubos sa ating Diyos. So kailangan pong ipadurog natin ito sa Panginoon at tayo po ay talagang mag-desire na magpabago po, muli pong magpahulma sa ating Panginoon. Para po yung isang palayok, no po, yung magpapaluyok po, pag hindi niya po gusto yung yung forma ng kanya pong nililok na clay, so dudurugin niya po iyon at puhulmahin po ng panibago. Ganun din po sa ating mga minamahal, we need to be broken para po tayo ay mahulma ng ating Panginoon sa ayon po sa kanyang kalooban at yung ating mga paglilingkod, yung ating mga pagsamba po sa Diyos ay maging kasamyo-samyo, humalimuyak po at maamoy po ng mga tao sa ating paligid. At hanapin po ng mga taong iyon kung saan po nanggagaling ang mahalimuyak na pagsamba. No handhold for Satan. Sabi po dito, Satan could never defeat Jesus because there was nothing in him. That is, there was no handhold for Satan. The devil wants us to live with our old something so he can reach into our lives and lay hold of these things. So si Satan po, bakit po hindi po kahit po gatuldo, hindi man lamang po talagang naisahan o hindi man lamang po talagang nakaporma si Satan sa Panginoon. Gaya po ng alam natin na tinukso po siya pagkatapos niya ng 40 days. So lahat po ng tukso, lahat po ng forma ng tukso ay ginawa po sa ating Panginoon. So po, sabi pong ganon ni Satan, sabi pong gano'n niya sa Panginoon, sige nga kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ayan, pero ano po ang sabi ng Panginoong Hesus? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Sumunod naman po ay doon po pinakita po ng Diablo yung mga karangalan, kaluwalhatian po. At sabi niya, kung sasamba ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang mga kaharian ng mundong ito. Pero ano po ang sabi ng Panginoong Hesus? Sa Diyos ka lamang sasamba. Ano po? So sa lahat po ng uri ng tukso ay tinukso ang Panginoon, pero wala pong naituksong anuman sa kanya ang kaaway. Bakit po? Because there was nothing in Jesus. Ano po? Hindi po naghahangad ng anuman ang Panginoon. Hindi siya naghahangad ng karangalan, hindi siya naghahangad ng kaluwalhatian, hindi siya naghahangad na siya ay papurihan sapagkat ang Diyos Amang nasa langit po ang nagpo-provide nito sa kanya. Ito po, amen? So, sa ating buhay po, mga minamahal, ang kaaway po, lagi niya pong ipinapaalala sa atin yung ating mga old something. Kunyari po, yung mga dati natin ipinagmapalaki. Ano ba tayo dati? Yan. Maaring tayo dati ay mga kilala sa lipunan. Ano po, may mga matataas na pinag-aralan na pwede natin maipagmalaki, na maaaring maipaisip sa atin ng kaaway o ikaw ay angat sa iba. So ito po yung lagi pong inuukil-kil ng kaaway sa isipan ng mga Kristiyano, lalo na po sa mga manggagawa, yung mga old something natin na pwede nating maipagmalaki. No po? Para sa gayon, ito po ang maging daan ni Satan para tayo po ay bumagsak. So po, kagaya po ng pagbagsak niya. So yung mga pinanghahawakan natin, mga dati po natin pinagmamalaki sa buhay, ito po yung minsan ay nagiging open door para makapanlinlang sa atin
sa buhay natin ang kaaway no po sa buhay po natin mga Kristiyano. Sunod po, mark of God. Tingnan po natin, mark of God. Yan. Dito po sa Genesis 32, 22 to 32, sa buhay po ito ni Jacob. Sabi po dito, this struggle cost Jacob everything he was and had in worldly terms. That is his name and his strength. But in God's eyes, it was the making of him. He met God face to face and yet lived to tell the tale. He wasn't the same, though, because the mark of God in his body, there was a lameness about the new Jacob or Israel. Wait lang po. Next. Yan po. Yan. To know that God had looked into our lives and His love has spared us. That is true brokenness. Brokenness like that is not weakness. It is the very source of strength in the spirit. So sa buhay po ni Jacob, kilala po natin si Jacob, siya po ay talagang wise, sa ibang term po ay tuso sapagkat 2 beses niya po na talagang nilinlang ang kanyang kapatid na si Esau, kaya po yung pong bendisyon ng kanyang tatay ay kanya pong nakamtan. Pero dahil po doon ay talagang siya po ay napapunta sa ibang lugar. Nanirahan siya sa ibang lupain at gusto na po niya na talagang umuwi. At natatakot naman po siya na sa kanyang pag-uwi ay talagang makasalubong niya po ang kanyang kapatid na si Esau at iniisip niya na baka siya ay paghigantihan. Kaya po ang ginawa niya, siya po ay talagang nung gabi po ay talagang may nakausap po siya anghel at talagang nakipagbuno siya, nakipag-wrestling siya at sinabi niya na hindi kita titigilan hanggat hindi mo ako pinagpapala. So siya po ay sa ating pong kapanahunan ay nakipag-wrestling sa panalangin at talagang hindi po tumigil si Jacob hanggat hindi niya natatanggap yung blessing ng Panginoon. Kaya po ang sabi kong gano'n ng anghel, magmamadaling araw na, bitawan mo na ako. So dahil po ayaw pumayag ni Jacob, ang ginawa po ng anghel ay pinalo po siya sa kanyang pigi. Kaya po ito pong si Jacob ay na pinangalanan pong Israel ng ating Panginoon. Siya po ay pilay o sa ibang salita po ay yung isang paa po ay pilantod. Pero ito pong pagiging pilay niya ay hindi po naging weakness, kundi naging strength pa nga po niya. So to be touched by the power of God and burdened by the holiness of God. Sabi dito po, yan. We also need to meet with God, to be touched by the power of God and burdened by the holiness of God. So si Jacob po, pagkatapos po ng pangyayaring iyon, ngayon po ito na, sila po ay magkikita ng magkapatid. Alam niyo po, nung makita siya ng kanyang kapatid, wala na po yung galit at talagang sila po ay nag-iiyakan na nagyayakapan. So nakuha po ni Jacob, ni Israel, yung pong blessing, yung bendition po ng ating Panginoon. At yung pong naging tatak ng Diyos sa kanya, yung pagiging kanyang pilay, o pilantod, kasi po ay siya po ay pinalo ng anghel sa kanya pong balakang, kaya po nalinsad po yung kanyang isang paa, yung kanyang balakang. Pero sa halip po na naging weakness na ito ay naging ito pa po yung naging dahilan para siya po ay talagang maging malakas So hindi po naging weakness sa kanya yung kanyang pagiging pilay bagkus ay naging kalakasan pa nga. So na magkita po sila ng kanyang kapatid na si Esau, na andoon po talaga yung pagsama ng Diyos, na umiiyak po si Esau, umiiyak din po itong
si Israel na sila ay nagyakap sa matindi po na talagang kasabikan sa isa't isa. So wala na po yung galit sa kanyang kapatid. Bagkos andoon na po yung pagpapatawad. Ano po? So bakit po natanggap po ni Jacob o ni Israel ito pong ganitong pong pagpapala? Bakit yung favor ng kanyang kapatid, yung pag-ibig ng kanyang kapatid, kapatawaran ng kanyang kapatid ay natanggap niya because of the touch of God. Because of the mark of God, yung mark of God na natanggap po ni Jacob, bunga po ng kanyang pakikipagbuno o pagpupumilit po sa paghingi sa Diyos. Po. Yan. Sabi po dito, to know that God has looked into our lives and His love has spared us, that is true brokenness. Brokenness like that is not weakness, it is the very source of strength in the spirit. So yun po, yung kagaya po ng dinanas po ni Jacob, no po, yun po yung tunay na brokenness, no po. Yan, talagang siya po ay nagpumilit na hingin sa Diyos ang blessings, no po. Yan. So tayo din po, kinakailangan din po natin na ma-encounter ang ating Diyos. Kinakailangan din po natin yung touch ng kapangyarihan ng Diyos. Yan, at yung pong holiness ng Diyos. Amen. So yung brokenness po, yung alam mo na iniligtas ka ng Diyos sa tiyak na kapahamakan. Kagaya po ni Jacob. So dapat po ay, siya po nga ay takot na takot dahil baka siya ay patayin itong kanyang kapatid. Pero siya po ay iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Po. So ito po yung brokenness na alam mo na kaya ka lamang na-spare, kaya ka lamang naligtas ay dahil sa pinahabagan ka ng Diyos, dahil inibig ka niya. Yung minahal ka niya kahit alam mong di ka karapat-dapat na kaawaan at mahalin. Ano po? So para po si Jacob dapat siyang parusahan dahil twice niyang nilindang ang kanyang kapatid. Pero pinatawad siya ng Diyos at yung favor ay ibinigay sa kanya. Kaya naman natanggap niya rin ang favor ng kanyang kapatid na si Esau. So ang brokenness po, yung pagiging nating, yung alam mong wala kang makitang dahilan bakit inibig ka ng Diyos. So ito yung tatak ng Diyos sa isang tunay na mananampalataya. Yung brokenness. Sunod po, having a servant heart. So what is, dyan po sa Mark 9:33 to 35, hindi na po natin babasahin para hindi po masyadong humaba. Tingnan na lang po natin sa ating tahanan po. Basahin na lang po natin ang personal. So sabi pong ganon, what is a servant? Ano nga po ba ang ibig sabihin ng pagiging servant o pagiging lingkod ng Diyos? So ang servant o isang lingkod, ito daw po ay hindi po yung ang sarili lamang ang sinusunod at pinapanginoon, kundi mayroon siyang sinusunod bilang kanyang Panginoon. Ibig pong sabihin, pag ikaw ay servant, lingkod, meron kang pinaglilingkuran. Ibig sabihin, meron kang pinapanginoon. Hindi lang po yung sarili natin ang ating sinusunod, kundi merong nakakataas sa atin. Meron tayong sinusunod. Tayo ay lingkod. Merong nakakasakop sa atin. Yan. So ang kanyang Panginoon, ang pinagtutuunan niya ng kanyang oras, ang pinakauna, pinaka-priority niya at pinaglalaanan niya ng kanyang mga resources, financial man o material. Ibig sabihin, pag servant ka, nabubuhay ka para sa Panginoon mo. So pagising po natin ng umaga dahil po tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, di po ba naisip agad natin na makapag-pray agad? Kasi po ay iniisip natin na ang Diyos po ay nag-iintay sa atin. At hindi po natin gusto na ang King of Kings ay naghihintay sa atin sa buong maghapon. So yung lagi pong laman ng isip natin ay ang Panginoon. So sa atin din po mga resources, lagi po natin iniisip na makapagbigay po ng karampatan po na para po sa templo ng ating Panginoon. Gaya po na sinasabi sa Malakay, bakit po gano'n ang ating kaisipan? Because we are servant of God. So po, lagi nasa isipan natin ang ating Panginoon. So lagi po nating pinaglalaanan ng oras ang ating Panginoon. So po, so nabubuhay ka para sa Panginoon mo. Ibig sabihin ay hindi na tayo self-centered.
Si Jesus Christ na ang nakaupo sa trono ng ating puso. Si Jesus Christ yung inuuna natin at ang lahat ng bagay ay secondary na lang, pangalawa na lang. So may birthday ang kaibigan mo, Sunday. So hindi ka pupunta. Bakit? Kasi araw yun ng King of Kings and Lord of Lords. No po, si Jesus Christ ang ating priority. So may swimming ang barkada. Paano yun? Merong discipleship. So hindi po tayo pupunta. Bakit? Kasi ang priority mo ay ang Panginoon mong pinaglilingkuran. Pera na lang kung may trabaho o kaya ay may pasok. Ano po? So merong outing ang pamilya mo. Pero Sunday, servant ka ni Lord. Ibig sabihin ay may ministeryong pinagkatiwala sa iyo ang Diyos. Ano ang pipiliin mo? So, ibig kong sabihin, kapag tayo ay servant ng Diyos, may priority tayo. So, ang priority natin ay i-please ang Panginoon na ating pinaglilingkuran. Yan. So, hindi ka muna makikijoin sa party. Hindi ka muna makikijoin sa swimming. Ang inuuna natin ay ang ating Panginoon. So bilang mga tagasunod, mga disciple po ng ating Panginoong Hesus, tayo po inaasahan na ang Diyos lamang po ang ating paglilingkuran. So hindi ang anumang paghahangad ng yaman, kapangyarihan at paghahangad ng anumang pakinabang po. Ano po, sabi naman po ng ating Panginoong Hesus sa Matthew 6:33, kapag inuna natin ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, ang lahat po, hindi po ang kaunti, hindi po ang ilang bagay, kundi ang lahat ng ating mga kailangan sa buhay na ito ay pawang idaragdag niya sa atin. Next po, marks of a servant of God. Ito po yung mga tatak po, ng pagiging lingkod ng Diyos. Yan. So tingnan po natin, He seeks first the kingdom of God. So kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, inuuna mo ang kaharian ng Diyos. So parang kanina lang po yung nabanggit ko. Sabi pong ganon sa aklat po ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. So ang Diyos po natin ay rewarder. Amen. Kapag po inuna natin siya, na andoon na po na ang kanyang utos ay may kasamang pangako po na lahat ng bagay ay daragdag niya sa atin. So kung ikaw ay servant ng God, ng Diyos, ito ang tatak mo. Ikaw ay umuuna sa kanyang kaharian. Ikalawa, He is a servant of all. Ibig sabihin ay, siya ay lingkod ng lahat. Yan doon po sa Matthew 20:26-28. So lumapit po sa Panginoong Hesus ang asawa po ni Zebedeo at sinabi po sa Lord Jesus na, Panginoon, kung maaari po sana kapag kayo ay naandoon na sa inyong kaharian, maaari po bang ang dalawang anak ko, ang isa ay sa kanan niyo at ang isa sa kaliwa. Pero nirebuke po sila ng Panginoon. At ang sabi po ng Panginoon sa mga sumunod na pangungusap, sabi niya po ay, ang nagnanais na manguna ay ang nagnanais na manguna, dapat siya ay maging lingkod ng lahat. Po. So ang isa pang tatak na naglilingkod sa Diyos, dapat siya ay lingkod ng lahat. Po. Dito po sa mundong ito, kapag ikaw ay leader, ikaw ang pinaglilingkuran. So sa ating pong Panginoon, kapag ikaw ay leader, dapat ikaw ay maglingkod sa lahat. Po. So ito po yung tatak, lingkod ka sa lahat. Po. He looks to his master to reward him. So isa pa po ito sa tatak po ng pagiging lingkod ng Diyos. Po. So hindi po tayo tumitingin sa mapapakinabang natin sa ating kapwa. Hindi po tayo naghahangad ng anuman mula sa ministry. Gaya po ng sinasabi po ni Brother Eddie, ng kanya pong prinsipyo. Ang sabi niya po na kung gusto ng isang tao o kung gusto ng isang Kristiyano ng pera, umalis siya sa ministry. Pumasok siya ng business. At kung gusto ng isang tao ng palakpak o kasikatan, wag niya sa ministry ito hanapin. So pumasok siya ng entertainment.
At ang sabi po naman ganon din ng Panginoong Hesus, kung gusto ng isang tao ng kapangyarihan, ay sabi po na ni Brother Eddie Villanueva, kung gusto ng isang tao ng kapangyarihan, huwag niya itong hanapin sa ministry. Pumasok siya ng politics. So, ganun din po sa ating mga buhay bilang mga servant of God po, ang reward po natin ay hinahanap po natin sa ating Panginoon. So, hindi po tayo umaasa po na hindi po tayo umaasa kung ano yung magigets natin, kung ano yung makapakinabang natin sa ministry, kundi sa ating paglilingkod po, alam natin na tayo po ay hindi lugi dahil ang Diyos po ang ating rewarder, ang ating provider. At hindi po lugi kapag naglingkod sa Panginoon. Pwede po bang humingi ng amen? So next po, He serves, amen, praise the Lord. He serves others and in doing so, serves the Lord Jesus. Yan. So, sabi po dito, naglilingkod siya sa iba at sa paglilingkod niya sa iba ay nakapaglingkod na rin siya sa ating Panginoon. So, paano po ba natin mapaglilingkuran ng ating Panginoon? So, lagi ko pong ini-illustrate, di naman mahal natin ang Panginoon, pero hindi naman natin pwede sabihin sa Lord, Lord Jesus, masarap ako magluto ng adobo. Gusto kitang pakainin ng adobo. Lord Jesus, masipag akong maglaba. Gusto kong labhan ang iyong mga damit. Hindi po, dahil po ang Diyos ay hindi po nangangailangan ng anupaman. Siya pa nga po ang nagbibigay sa atin. So paano po natin paglilingkuran ang Diyos sa pamamagitan po ng paglilingkod natin sa ating kapwa? So sabi po ng Panginoong Hesus doon po sa Matthew 25:31-40, sabi po ng Panginoong Hesus, nakulong ako at hindi niyo ako dinalaw. Nagutom ako, hindi niyo ako pinakain. Wala akong maisuot na damit at hindi niyo ako binilisan. Sabi naman po ng mga nakikinig, Panginoon, kailan kayo nakulong at hindi ka namin dinalaw? Panginoon, kailan kayo nagutom at hindi namin kayo pinakain? Lord, kailan kayo walang maisuot at hindi namin kayo binigyan? Sabi gano'n ng Panginoong Hesus, anumang gawin nyo sa pinakamaliit na mga taong ito ay ginawa niyo sa akin. Ibig po sabihin, kapag po halimbawa, ang tinutukoy po ng Panginoong Hesus, dumadalaw po tayo sa jail. Yun po ay ginawa natin sa Panginoon. Pinakain natin yung mga nagugutom. Ginawa po natin yun para sa Panginoon. Nagbigay tayo para sa mga nangangailangan. Ginawa natin yun sa Panginoon. So sa ating pong kalagayan, sa paglilingkod po sa ministeryo ng ating Panginoon, sa lahat po ng ginagawa natin ay ginagawa natin bilang paglilingkod sa Diyos. So nagpunta ka sa isang kapatiran, mayroong sakit, mayroong karamdaman, ipinanalangin mo, ibig sabihin, ikaw ay naging paa, ikaw ay naging kamay, naging extension ka ng paa, ng kamay ng Panginoon upang abutin yung taong iyon. Kanino ka naglingkod? Naglingkod ka sa tao, in doing so, naglingkod ka sa ating Panginoon. So mayroong isang kapatiran na talagang walang maisaing. Ngayon hinilpon ng Diyos ang puso mo para siya ay bigyan ng 4 na kilong bigas, bigyan ng maisasaing, ng panggastos. Kanino mo ginawa yon? So ginawa mo yun sa tao, in doing so, kapag lingkuran mo ang ating Diyos. So ito po yung tatak ng mga lingkod ng Diyos. No po? Tayo po ay naglilingkod sa iba. Na ang paglilingkod natin sa ating kapwa, ito po ay paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesus. He is willing to deny himself. Next po. He is willing to deny himself, take up his cross daily, and follow his master, Jesus. Sa Luke 9:23 po yun. So ito po yung tatak, isa pa sa tatak ng pagiging servant o lingkod ng Diyos. No po? Kinakalimutan na natin ating sarili. Hindi na tayo mga nakapokus lagi sa ating sarili. Ito po, yung mga sariling ganansya, mga vested interest, kundi talagang andoon po na lagi iniisip natin ano kaya ang magagawa ko para sa ministry ng Panginoon. Yan. Take up his cross daily. Ano pong ibig sabihin ng take up his cross daily? Die every day. Ang isa pong lingkod ng Diyos pala ay dapat araw-araw ay namamatay sa kanyang sarili. So ano pong ibig sabihin ng isang namatay na sa kanyang sarili? Pinalimutan na niya yung dati niyang pagkatao na masuwayin sa Diyos.
Yung dati niyang pagkatao na matitisurin, yung dati niyang pagkatao na laging gusto ay lumayo sa Diyos. So tayo po ay nakapunta na sa mga namatayan. At yung patay, pag tinignan po natin at tayo po ay nagkomento at sinabi natin, ala, bakit naman yung patay na iyan ay nagmukha ng clown? Bakit naman ganyan ang lipstick niyan? Parang ng vampira, kulay itim. Palagay niyo po ay magre-react kaya yung namatay? Hindi po. At kahit purutin mo, sampalin mo yung patay na, hindi yan magre-react. So yun po pala ang ibig sabihin ng die every day. Ibig pong sabihin ay hindi na tayo nagre-react po. Pag may mga bagay na nararanasan tayo sa ating paglilingkod na medyo masakit, luhod sa harapan ng ating Panginoon. Iyak sa harapan ng ating Panginoon. Amen? At balik po agad sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil every day, mamatay na po tayo sa ating mga sariling kagustuhan. At lahat po na nararamdaman natin ay ipasa ilalim po natin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So sunod po, he follows the example of Jesus in that he is unselfish and serves rather than is waited on. Yan, so sinusundan po natin ang pangako ng Diyos. Sinusundan po natin ang limbawa ng ating Panginoon. At yun po, hindi na po tayo makasarili. Yun po. Yan. At tayo po ay naglilingkod ng pusang loob. Hindi na po tayo nag-iintay na talagang utusan pa. Yan. Next po, he knows that it's more blessed to give than to receive. Acts 20:35. So bilang mga naglilingkod po sa Diyos, mga servants of God, alam po natin na talagang sabi pong ganon, it is more blessed to give. Mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So andoon po sa puso natin na alam natin na hindi natin kayang lagpasan ang Diyos pagdating po sa pagbibigay. Pagdating po sa katapatan, hindi po natin kayang pantayan man lamang po ang Diyos. No po? Kaya pag nagbigay tayo, andoon po na automatic na po yun, na alam natin na ibabalik po ng Diyos lahat po ng ibinigay natin because our God is a God of rewards. No po? Diyos na mapaggantimpala. So napakabuti po ng Diyos, nakakamangha po ang Diyos. Wala po tayong gagawin na hindi niya i-reward. Sapagkat mapagmahal po ng ating Diyos, napaka-rewarder po. Kaya ano po talaga, napakasarap po ang maglingkod sa ating Diyos. Ano po? Hindi po tayo lugi. Talagang sobra-sobrang blessings po at mga reward po ang nag-iintay sa atin. Hindi lang nga po sa atin, kundi pati po sa mga mahal natin sa buhay. So si Lord po ay package. Kapag naglingkod ka sa Diyos, pati ang mga anak mo ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. Psalms 102 verse 28, sabi po ng Word of God, sabi pong gano'n, ngunit ang mga anak ng mga lingkod, mamumuhay ng panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan at sa pag-iingat mo ay hahaba ang kanilang buhay. Wow! Naglingkod ka sa Diyos, pero hindi lang ikaw yung nagbenepisyo, kundi yung mga anak mo pa. Pag sinabi po sa Bible na ang mga anak ng yung mga lingkod, hindi po mga anak lang yun, kundi mga apo at apo sa tuhod pa. Ganun po kabuti ang Diyos kapag tayo ay naglingkod sa Kanya. So He is faithful when entrusted with something sa 1 Corinthians 4:2. Kapag pinagkatiwalaan po tayo ng anumang bagay, maliit man o malaki, tayo po ay faithful. So ang isang tatakbo ng servant of God ay faithfulness. So malaking ministeryo man po o maliit na ministeryo ang pinagkatiwala sa atin, iyan po ay ginagawa po tayo po ay nagiging tapat po sa mga bagay na yan. So naalala ko po yung kwento, so meron pong mag-boss. So pareho pong Christian, yung isa po ay isa pong driver, yan, at yung isa naman po ay boss nito. Ngayon ay pareho silang nung sila'y nabubuhay pa, boss yung isa. So yung isa naman ay driver. At sa church, yung driver ay talagang andoon na nagpupunas lagi ng mga upuan
at sa kanyang pagpupunas, may prayer pa siya na, Lord, punuin mo po mga upuang ito ng mga mananampalataya mo. So ganun po. Ngayon po ay kinuha na sila ng Panginoon. So pareho na silang nasa langit. Po. At ayun, sinundo na sila ng mga anghel. So una po, sinundo po yung pong driver, inihatid po sa tahanan. So meron pong kubo, so lumampas po. At meron malaklaking bahay. Pero lumampas pa rin po. At yung napili pong paglalagyan sa kanya na tahanan sa langit ay, aba, napakalaki pong bahay. So ito naman po, yung boss, sabi po ng boss, kung itong aking driver na ito, driver ko lang to, ay napakagara ng bahay, napakagandang bahay. Tsak naman, na mas malaki pa yung bahay na ibibigay sa akin dito sa langit. Ay di ano po yun, dinala na po doon po sa mga bahay po sa langit. At ayun po, nakakita po ng ang ganda ring bahay, sabi po ng boss, siguro dito na ako. Lumampas. Ay, baka mas malaki pa. Kasi yung sa sa driver ko malaki. Pero doon po siya nilagay, doon po sa bahay kubo. Ito po, ibig po sabihin, mga minamahal, ito po, hindi po yun sa ministeryong ipinagkatiwala sa atin, sa laki ng ministeryong pinagkatiwala sa atin, kundi sa katapatan natin sa ministeryong pinagkatiwala sa atin. Ano man ang ministeryo mo, maliit man yan sa paningin ng iba, pero kung ginagawa mo yan, ng buong katapatan sa Diyos, napakalaki ng gantimpala natin sa Panginoon. Amen? Yan. So, He is faithful when entrusted with something. Next, He carries the burden of others sa Galatians 6:2. So yun po, tayo po ay nagpapasanan ng kabigatan ng isa't isa. Ano po? Ibig kong sabihin ay, yan, yung kabigatan ng iba ay nakikisimpatya ka. So gumagawa ka ng paraan na gumaan yung kanyang kalalagayan sa buhay. Ito pala yung sinasabing servant of God. So ikaw ay nagiging encourager. Ikaw ay nagiging tagadala ng kabigatan ng iba. So iniluluhod mo sa Panginoon, ibinadalangin mo. Burden bearer, ito po yung tatak na isang servant of God. So hindi ka natatahimik hanggat hindi mo iniluluhod sa Diyos na gumaan ang kalagayan ng yung mga kapatiran. Amen. Kapag meron kang nabalitaan na nakapatiran na dumaranas ng negatibo, ikaw din ay nasasaktan. Sapagkat ito ang tatak ng tunay na lingkod ng Diyos, isa kang burden bearer. He is humble, gentle, patient, and he bears with others in love. Yan. So yan, tayo po ay, ang isang tatak po ay humble, yan, mapagpakumbaba, maamo, mapagpasensya, at talagang andoon na talagang siya ay nagiging daluyan ng pag-ibig ng Diyos para sa ibang tao. He looks to the interest of others as well as his own interest. Yan. So binibigyan natin ng pagpapahalaga yung ikabubuti ng iba. Yan. Kung paano pinapahalagahan natin yung ating kapakanan, mas binibigyan din natin ng pagpapahalaga ang kapakanan ng iba, ng ating kapwa. He wants to please his Lord in all he does. So ito po yung isa pa sa tatak ng lingkod ng Diyos. Kung gustong-gusto mo ba maging approved sa Lord, gustong-gusto mo ma-please ang Lord, hinahanap mo hindi yung approval ng tao, kundi yung approval ng Diyos. Amen? At sa panghuli po mga minamahal, sabi po dito, servants of God needs to be humble. God hates pride and arrogance, sabi po sa Proverbs 8:13, and even opposes the proud. He desires us to walk humbly with Him. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He might lift you up in due time. The 1 Peter 5:6. We need to humble ourselves. If we find this difficult, then we must ask God to give us grace to be humble. We need to trust God. This is truly being a servant and having the nature of a servant. Jesus said, "Take my yoke upon you and learn from me."
For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. We can learn humility from Jesus by following His example. Sa bandang huli po, mga minamahal, brokenness and having a servant heart. Ito po yung gusto po ng Panginoon na i-develop sa atin bilang kanyang mga minamahal na anak na naglilingkod po sa kanyang ubasan. So, ang nais po ng Diyos ay maging kagaya po tayo ng ating Panginoong Jesus, puno po ng kapakumbabaan ang kanyang puso. So, nais po ng Diyos ay maging matuto tayo ng kapakumbabaan, nagkaroon po tayo ng brokenness, broken in spirit. Ibig kong sabihin ay sa harapan po ng Diyos, talagang isipin natin, aminin natin sa harapan ng ating Diyos na wala po tayong puhunan para makapaglingkod sa Kanya. So ang lahat po sa buhay natin ay habag lamang po ng ating Panginoon. Amen? At ang nais po ng Diyos ay tularan natin ang ating Panginoon Jesus pagdating po sa brokenness and having a servant heart.